Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ibig sabihin po noon, meron sila nakalap na ebidensya, whether documentary or testimonial evidence, na nagdawit sa kanila dito po sa crimes against humanity. So nadawit sila. So because of that, as part of the due process, sila ay iniimpormahan na kayo ay dawit dito, no? Parang ano yan kumbaga pinagpa-file ka ng counter affidavit mo, parang ganon, para ma-clear mo yung sarili mo. Otherwise, pagka hindi ka nag-cooperate dyan, ma-elevate yung status mo to a suspect kasi hindi mo dinispute yung ebidensyang nakalap dun sa kanilang investigation. Can they also turn into witnesses against former officials na mas mataas sa kanila? Kunwari katulad ni President Duterte? Pwede po yon. Kaya it is up to them whether they will cooperate or not. No? So, yun yung kanilang way to exonerate themselves from this case. Yan po. Itong pag sinabi niyo pong PNP officials, how high are or were the ranks in relation to the performance of their duties nung conduct po ng drug war? Iba't ibang mga ranggo po, no? From the very high until dun sa mga mga involved dun sa mga operations on the ground, even mga mid-level or mid-ranking officers. So yun po, hindi po natin kasi mapapangalanan kasi malalagay sila sa peligro pag napangalanan sila. Okay. Tapos ito, sir, no? Kasi 'di ba, I understand dito sa ICC investigation, technically wala pa naman kasing formal charges, no? Tama po ba? Hindi pa naman talaga napupunta sa ganun level. Correct me if I'm wrong, no? Nag-iimbestiga pa yung ICC prosecutor. Pero nga po, 'di ba ang tumbok naman dito, hindi naman kailangang mapapanagot lahat ng mga involved sa drug war, 'di ba? Yung mga maliliit. 'Di ba kailangan dito yung pinakamalalaking isda. Tama po ba? Opo, ganun po ang disenyo nitong ICC. They're interested dun sa mga mastermind or dun sa mga talagang pinakamabibigat yung kasalanan. Hindi ko mo ikaw ay sarhento pero yung role mo naman ay napaka-strategic or integral dun sa buong operation, pwede ka pa rin madawit doon. So hindi tinitignan dito yung ranggo kung hindi yung level of responsibility as regards the crimes against humanity. At ito for sure may mga abogado na nanonood nito ngayon. Kinukumpara nila palagi doon sa criminal justice system natin, no? Yung proseso natin, iniisip nila ganun din. Iba po ang proseso ng ICC, no? Yung investigation stage, ito pagka sila ay ready na sila or confident na sila that they have enough evidence against the all concerned, no? Magpa-file na sila ng application for warrant doon sa pre-trial chamber even before ito formally na isasampa sa ICC court, no? So merong ganon para ma-secure nila kasi wala nang trial in absentia ang ICC. Kaya importante na ma-issuehan ng warrant bago pa magsimula yung trial. Dito kasi isasampa sa korte yung kaso, tapos yung judge ang mag-i-issue ng warrant of arrest pag nakakita niyang merong probable cause. So nasa korte na. Dito wala pa sa korte. Meron lang tinatawag na pre-trial chamber na yun yung magre-review nung application for warrant of arrest. So yun po.
Okay. Dito po sa mga kinausap na ng ICC na mga dati at active na PNP officials, sabi nyo more than 50. Kasama po ba dito si Bato de la Rosa na ngayon ay senador pero siya po yung nag-implement ng drug war early on bilang PNP chief? Palagay ko it goes without saying na talagang kasama na siya dyan, no? Anyway, alam din naman niya na kasama siya. Pero baka hindi siya kasama necessarily dun sa yung na-communicatean ng ICC kasi given na yung status niya na principally involved siya, no? Hindi siya accessory, no, or hindi minor yung kanyang role, so given na yon. So baka hindi na siya in-inform as implicated kasi isa na siyang primary suspect. Nga po. Sige, help me understand po, no, sir. So hindi na kinausap si Bato de la Rosa dahil malaki yung involvement niya doon sa pagpapatupad ng drug war. So yung mga kinausap, ibig sabihin pwede pa itong gawing witnesses, ganun? Pwede pa makakuha ng additional information from them that could help build the case against the principals. Ganun po ba yan? Yes. Ngayon, in fact, ang sinasabi ko lang, iba yung proseso sa kanila. Iba yung mga minor players, ika nga. Pero even Senator Bato, palagay ko, kaya pa rin niya ma-exonerate yung sarili niya kung talagang mako-convince niya yung korte na lang siya, inutusan siya at hindi naman siya talagang yung instrumento dun sa pagpatay, no? I'm not saying that will be bought, but theoretically pwede pa rin siyang maging witness against Duterte. But it's up to him, no? Pwede naman niyang isugal na lang. Isapalaran na lang, kumaga sama-sama na sila nila Digong kung saan man sila dadalhin ng kanilang landas. So again, theoretically pwede pa rin, no? At saka po officially, no, wala pa naman talagang formally accused dito sa iniimbestigahan ng ICC, di ba? Wala pang formally accused. Tama po ba? We are just deducing based on the information we submitted. Yung mga evidence, yung mga testigo na humarap, kung sino yung mga madalas na may mention, sino yung substantial, yung ebidensya, madideduce mo na from there. Pero yung mga na-implicate kasi, meron pa rin pagka lumawak yung investigation, pwede silang na-elevate. Ganon. Sa pagkakaalam nyo ba, bumalik na yung ICC investigators dito sa Pilipinas since December or babalik anytime soon? Palagay ko hindi na nila kailangan bumalik. Mukhang nagawa nila yung kailangan gawin. Nakausap nila yung kailangan kausapin. Kaya dinideduce din natin na nasa wrapping up stage na sila ng investigation. Kaya nga we made the approximations during our past interviews na late second quarter lalabas yung warrant, no? That is based on our approximations or estimates. Okay. Speaking of the possible issuance of an arrest warrant by the ICC against former President Rodrigo Duterte and the other principals, binanggit po in the not so distant past, medyo ilang linggo lang po ito nakalipas, na binanggit ni President Marcos na kung sakali magpalabas ng arrest warrant ng ICC ay hindi po niya isusuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I mean, what do you make of that statement coming from the President? Okay. Ang masasabi ko dyan, si President Marcos will say what he needs to say, but he will do what he needs to do. Bunyog, bunyog, halikan na
nakasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.